Hello guys, hello Cancer, welcome dito sa akin channel, Kapalaran 888 Cancer. This is general reading, so this is money, career, financial reading for month of September 2025. So Cancer, please like, share, and subscribe kung ikaw ay bago dito sa akin channel. Maraming salamat sa lahat ng Cancer na nandito. Oops, sorry. Okay, Cancer. Para to sa inyong lahat, guys. Okay, Cancer. First card natin is Tranquility. Okay. So, dito sa barahang to, sinasabi ng barahan na parang pareho kayo ng Scorpio ng energy. Na make time to relax, be still, and enjoy your solitude. Indulging in much needed self-care. Self-love, self-care, self-priority. Okay. Ngayong buwan ng September, Cancer, kailangan mo daw bigyan ng oras ang sarili mo na makapag-relax. Maging quiet. Tumahimik, manahimik, parang ganon. Ini-enjoy ang katahimikan. Halimbawa na baka nasa probinsya ka, walang ingay masyado, walang gulo, i-enjoy mo daw. Okay? And kailangan mong mag-enjoy, kailangan mong ibigay sa sarili mo yung self-care na kailangan mo. Like, kung malapit ka sa dagat, mag-walking ka, grounding, diba? Maligo sa dagat, diba? Mag-hiking, mag-walking tayo, jogging, or just appreciating the nature, parang ganun. And, sinasabi ng barahan na kailangan mong bigyan ng focus yung serenity, tranquility, and serenity sa buhay mo. Alright. Tingnan natin sa second deck. This is for Cancer. Cancer. Walang lumalabas, guys. Parang sinasabi talaga sa inyo, wag kang mag-isip na kung ano, just focus yourself. Oh, letting go. Letting go, coming into power, making difference, igniting courage. Okay. So, dito sa barahang to, sinasabi na kailangan mong mag-let go. Just go with the flow. Wag mo daw Cancer na kontrolin yung sitwasyon, just let go. Emotions, energy, situation, or kung pa man dyan, just let go. Okay? Kailangan mo daw na hayaan na kung ano yung mangyari. Hayaan mo kung ano yung nangyayari, or hayaan mo kung ano yung ibibigay at ibinibigay sa'yo ng universe. And coming into power, sinasabi ng barahan na just by letting go, possible na maging strong and courageous ka. Kasi napakahirap, 'di ba, yung pagle-let go natin. Igniting courage, courage and power, 'di ba? Napakahirap mag-let go, guys. Yung pagle-let go is minsan parang nagagawa lang 'yan ng mga taong malalakas. Malalakas ang loob, malalakas yung stamina, 'di ba? Yung sobra talagang strong sila. Making difference, sinasabi ng bara sa'yo na may mga plano ka na parang hindi pumapapor sa'yo. Yung parang marami kang gusto pero hindi sumasang-ayon sa'yo ang pagkakataon. So, make difference. Huwag kang sumunod sa kung ano ang uso. Huwag mong sundin kung ano yung rights ng mga tao sa ngayon. Diba? Yung parang, okay lang maging iba ka. Like sa forma. Kung ano yung trend ngayon, hindi ibig sabihin na kung ano yung forma ngayon, ganun din yung forma natin.
kung ano yung usong cellphone, usong bahay, usong pintura, usong sasakyan, lalo na sa cellphone, guys. Kung susunod tayo sa uso ng cellphone, every year nagbabago yan eh. Nag-upgrade, nag-update. So, wala. Kailangan mag-maintain. So, di ba, napakahirap talaga. May mga bagay-bagay tayong gustong mangyari sa buhay natin na kailangan natin na minsan ni-let go talaga. May gusto tayong mangyari, may gusto tayong bilhin, may gusto tayong makuha. Pero minsan, hindi talaga siya pwede. Hindi talaga siya para sa atin. Talagang naiiba tayo. May mga old soul na tinatawag. Diba? Yung old soul na yan, kahit na magbago pa yung takbo ng panahon, kahit magbago pa yung takbo ng mundo, talagang old soul siya. Hindi siya compatible sa mga trend. Okay? And hindi siya magiging masaya sa mga trend. Okay. 5 of Pentacles. First card mo dito. Second is Hangman na reverse. Oh, wow. 10 of Pentacles. Congratulations sa lahat. Kasi ang ganda. Ang ganda. Oh. Ang nakikita ko talaga sa inyo, parang similar siya sa Scorpio and Pisces. 2 of Pentacles. This is money. This is financial balance. Financial. 5 of Pentacles is either you're suffering financially. There's a scarcity, imbalance, unstable na money, income, unstable na resources, financial resources. Nakikita ko sa'yo dito na meron dito na nahang, pwedeng nahang siya na lump sum of money. It's either financial success, lump sum of money, or nahang siya na plano na pwedeng pagkakitaan na posibleng mangyari na. Kasi naka-reverse na yung Hangman eh. Tuloy-tuloy na siya. Yung parang sinasabi ng 5 of Pentacles dito na maraming beses ka na binigyan ng pagkakataon ng universe na yumaman, umasenso, or makaalis sa financial problems, or magkaroon ng parang financial boost. Pero, yung parang nandun ka na sa sistema na yon, tapos hindi siya matuloy-tuloy. Maraming beses ka sigurong nag-apply papuntang ibang bansa, tapos hindi ka palaging hindi ka palaging natutuloy. It's either denied ka, na-offload ka, or pwedeng nakarating ka na sa bansang yon, pero hindi ka nagtagal kasi mahirap yung trabaho or yung mga tao na nakasalamuha mo. So, parang gano'n, maraming mga anong tawag doon? Naka-destiny talaga na windfall, pero nahang siya. Kaya sinasabi dyan sa'yo na letting go, na minsan, pag yung pagkakataon na, pag yung panahon na ang parang naging sinyales, or siya na yung nagbigay sa atin na itigil na natin. Para sa'yo, dito, sinasabi ng bara sa'yo na isang financial problems na posibleng mare-resolve na sana, pero hindi na-resolve because of many circumstances, ang posibleng matutuloy na. Lump sum of money. May pagkakataon ka na makakuha ng salapi, like financial success, higher salary, higher position, parang ganun. And 5 of Wands, sinasabi ng barahan na possible na nahirapan ka sa paghahanap ng perang ito, or possible na mahihirapan ka sa paghahanap ng 10 of Pentacles na to. So, kung halimbawa medyo may edad ka na Cancer, siguro mahihirapan ka na mag-apply ng trabaho. Lalo kung first time mo ngayon. Kasi sa ngayon, kahit yung mga fresh graduate nahihirapan silang magtrabaho kasi ang daming tao, ang daming unemployed, pero kulang yung trabaho. Okay? Chariot is the hard-earned success. So, sinasabi ng bara sa'yo na, are you willing to fight for your success? Parang gano'n yung sabi sa'yo. Willing ka ba, Cancer, na ipaglaban? Willing ka ba na makipagsabayan para mahanap mo yung success? Kasi sinasabi sa'yo dito ng Chariot na to na
possible. Possible mong makuha kung ano man tong pinapangarap mo na success or tagumpay. Yun lang. Kailangan maging handa ka. Kasi, yun na nga, maraming unemployed, pero maraming kakulangan din sa trabaho. Okay? Or na trabaho. Okay. Meron din ditong, like for example, merong planong parang purchase, bumili ng sasakyan. Gusto mong lumipat ng bahay, or gusto mong, like, sasakyan to eh. Pwedeng may nag-aaway-aaway because of car or because of transportation. Sinasabi ng bara sa'yo dito na handa mo yung sarili mo kasi possible na masangkot ka sa mga away, gulo na may involved na sasakyan. Alright, so the Empress and the Sun, Cancer, plus the Moon and the Hermit, and Six of Wands. So, ang Empress card na to, para siyang fresh new beginnings na ibibigay sa'yo ng universe. So, the universe will give you chances, kasi maraming chance. So, chances may pagkakataon ka na makapagsimula, makapaghanap ng trabaho, makapagnegosyo ulit, mangarap ulit, or ano pa man. And the Empress card, sinasabi sa'yo ng barahan na kahit na maging busy ka simula ngayon na September, make sure na bigyan mo ang sarili mo ng time na makapagpahinga. Napaka-importante yung pagpapahinga. Okay? And 3 Empress plus the Sun, number 10, sinasabi ng barahan na to na kung ano man tong magsisimula sa buhay mo or sisimulan mo, siguradong eto ay magdadala sa'yo ng 101% na kaligayahan. Okay? Sobrang tagumpay, abundance, success, happiness, joy, ang posibleng mararamdaman mo sa kung ano man tong magsisimula. Sa either new job, new career, new love life, new baby, new car, new location, basta maraming new. Okay? Sinasabi ng bara sa'yo dito na may mga Cancer na medyo nag-aalala kayo sa future nyo. Yung parang iniisip nyo na kung hindi kayo kikilos sa ngayon, natatakot kayo na baka hindi nyo makuha yung tagumpay na para sa inyo. So, the Hermit and Six of Wands, sinasabi ng bara sa'yo na wala kang control sa kung ano yung mangyayari bukas. Hindi naman ibig sabihin na masipag tayo sa ngayon, sigurado na yung bukas natin. Hindi, walang ganun na assurance, 'di ba? Kaya nga, sinasabi sa atin ng barahan na kung ano yung magagawa mo sa ngayon, gawin mo na. Maybe 50% niyan is makakatulong yan sa future mo, 50% uncertainty pa, hindi natin alam. Kaya nga, mag-focus tayo sa kasalukuyan. 'Di ba? May mga tao na sobrang nag-iisip sila sa future nila. Kailangan sigurado yung future. Yung parang tipid na tipid sila. Like, may kilala ko na sobrang tipid na tipid sila sa pagkain. Yung anak pinapahirapan. Kasi kailangan nilang mag-save ng pera. Sinasabi nila, kailangan na sa future maganda yung buhay natin. Sa future may ipon tayo. Sa future ganyan. Or may iba naman na parang kahit walang pera, mangungutang, ibibigay sa anak kasi sinasabi nila, etong anak ko, puhunan ko to para sa future hindi niya alam, kahit na sabihin natin na yung anak mo ngayon, sobrang matalino, sobrang magaling, pero hindi natin alam, ang tadhana ang magsasabi niyan. 'Di ba? Kaya nga, gawin natin kung ano lang yung kaya natin para sa kasalukuyan. Kasi kung mamumuhay ka sa future, maghahabol ka talaga Mahirap maging consistent sa ganyan. So, sabi sa'yo ng baraha, ngayon, mag-relax ka. Okay? September, kahit na sobrang busy ka, ilagay mo sa isip mo na hindi mo hawak yung kinabukasan Panginoon ang magsasabi sa'yo, magbibigay sa'yo. And alam mo yung addition ng Panginoon and multiplication niya.
'Diba? Tingnan mo yung may mga tao na sobrang tamad, pero nabubuhay pa rin sila. Just think of it, 'di ba? Power ng Panginoon 'yun eh. Kaya nga minsan 'di ba yung sobra-sobrang paghahangad natin, nagiging rason 'yun para mag-suffer tayo. Pero yung iba naman na they're contented, lalo sa probinsya, 'di ba? Sabihin natin sa probinsya, may mga tao na wala naman silang trabaho, na talagang source nila ng income na trabaho, pero mayroon silang like mga nagtatrabaho sila sa farm ng ibang tao, so nasusustain nila yung buhay nila, pero kontento na sila sa ganon. Pag ganon, parang sinasabi ng barahan na minsan ang taong yun ay contented na talaga sila sa kung anong meron sila. Like may mga tao na naghahangad ng sobra-sobra, and yung sobra na yon parang sobra pa sa isang taon, and hindi natapos yung taon, nagkaroon ng problema, diba? So, parang mahirap mag-comment dito sa baraha mo eh. Kasi minsan, 'di ba, sa sobrang trabaho, yung inipon, hindi man lang nakabayad sa hospital dahil sa nagkasakit. Kaya nga sabi sa'yo dito, make time to relax, be still, and enjoy your solitude. Okay, kailangan yung alagaan mo yung sarili mo. Kasi parang ang baraha mo sinasabi sa'yo dito na ibigay mo na yan sa Panginoon, bahala na siya kung ano yung gusto niyang ibigay na buhay para sa'yo. As long as na ginawa mo yung best mo, as long as na alam ng Panginoon kung gaano ka kasipag or ka-responsable. Okay? Hindi naman sa sinasabi ng barahan na maging tamad tayo, hindi. Kailangan balance eh. You're working hard, at the same time, you're taking care of yourself, your family, and your happiness. Okay? Thank you guys. Bye!